Sa iba pang balita, nilinaw ng Land Transportation Office o ng LTO ang umiiral na pulisiya nito na no registration, no travel. Ayon sa ahensya, huhulihin lang ang mga sasakyan kapag walang ORCR at plaka 7 araw mula sa sales invoice date nito. Yan ang ulat na tinutukan namin kasama si Jade Miguel. Iginiit ng Land Transportation Office o LTO na wala silang polisiya na no plate, no travel. Bagkus ang meron lamang sila ay no registration, no travel policy. Ito ay kaugnay sa pagsisiyasat ng Senado ukol sa naturang issue kung saan hinuhuli umano ang mga sasakyan na walang plaka sa kabila ng kakulangan ng LTO sa supply ng plaka kahit bayad na ang may-ari ng sasakyan. Your Honor, we have never announced nor imposed any no plate, no travel policy. We are in constant coordination with our enforcers as well as our own employees, and we've been very clear on that, Your Honor. Sa kasalukuyan, kapag walang official receipt, plaka at certificate of registration sa loob ng 7 araw mula sa sales invoice date, huhulihin na ang sasakyan. Ngunit tinanong ni Senador Alan Peter Cayetano ng LTO kung maaari bang i-extend ang palugit na ito. Bottom line, ASEC, is that can we have a more reasonable time than strictly 7 days, just to give everyone a break? Then once you tell us your systems are all on the go and you've worked out other things and 7 days. I won't disagree with you that meron iba kaya ng 7 days. I've talked to people who said they did it in 7 days. But we've also talked to a lot of people who said, sir, it's just not really doable. Ngunit nanindigan ng LTO na mananatili ang kanilang patakaran. Samantala, inireklamo naman ng akto ang pag-iipon-ipon ng mga for-hire registration sa NCR office ng LTO. Ayon kay Efren De Luna ng akto, ang mga PUV ay naisasama sa backlog ng pribatong sasakyan. Kahit na po kami private, public utilities, ipagbago. Kaya nga yung private car at saka kami, naglalabo-labo doon, napakahirap. So yung complaint nyo, hindi yung pagpunta doon. Kung hindi, puno doon mismo, puno. Kasi isa lang area yung NCR. Ngunit ayon sa LTO, may district offices sila na nagpo-proseso sa for-hire registration, bagamat 2 lamang ang mga ito. Ang isa ay nasa Pasay, habang ang pangalawang district office ay nasa distrito ng Quezon City. Siniguro naman nila na bibigyang linaw nila sa publiko na ang tanging ini-implement na lamang nila ay no registration, no travel policy at ng mga sasakyan na may registration. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.